Good morning mga idol. Meron tayong gagawin mga idol. Wrangler, green color. Lapat na muna natin itong ating design sa t-shirt. Tapos press natin. "12 seconds ang aking setting dito mga idol. Para sa press. Ayan, tapos na. Alisin natin yung film. So, ito na mga idol. Ayan na. Meron tayong gagawin mga idol. Prepare muna natin yung ating mga materialis na gagamitin para sa ating gagawing t-shirt. Ito ang 3D pop na ginagamit ko mga idol sa printing sa t-shirt. Hindi siya ordinary na vinyl. 3D pop siya. Open muna natin yung ating laptop kasi ito yung gagamitin natin. Nandito kasi yung program natin. Open natin yung ating Cameo para ma-load na natin yung ating ikakat. Yan, nagkakat na siya. Antayin lang natin siyang matapos mga idol. Tapos gagawin natin dyan is babaklasin natin after niya na makat yung design dyan sa ating materials. Eto na, natapos na niya. Alisin na natin sa cutter para mabaklas na natin. Open muna natin yung ating head press para mamaya ready na siya pagkatapos ng baklas. Baklasan tayo mga idol. Madaling ipil itong 3D pop mga idol, unlike doon sa ibang brand ng 3D pop. Yung iba medyo makunat baklasin. Itong 3D pop na materialis na ito is napakadali lang. Para kasi siyang rubberize. Tapusin muna natin to. Ito, guntingin natin para mahiwalay. Kuha tayo ng t-shirt. Black color ang para dito sa design na ito.
Tama-tama kasi mainit na yung ating machine. Na-reach niya na yung temperature na kailangan natin para dito sa ating gagawin. So, lapat na natin yung t-shirt para mailapat na rin natin yung design. Ang temperature ko para sa heat press is 230 Celsius. Tapos yung sa press naman is 12 seconds. Pero depende kasi yan mga idol sa materialis na ginagamit. Iba-iba ang setting ng temperature, depende doon sa materialis na gagamitin mo. Like for example, kung vinyl, kung 3D pop, at yung iba pang materyales. Dito kasi sa 3D pop is 230 Celsius lang yung nararapat na temperature niya. Ayan, tapos na. Hilain natin. Alisin natin yung film. So, ayan na mga idol, tapos na. Babalutin na lang natin to mga idol para ma-ship na sa ating client. Ayan. Balutin na natin kasi for sure inaantay na ito ng ating client online. Balutin, tapos lagyan natin ng plastic, tapos ipasok na natin sa pouch. Para ma-pick up na ito ngayon ng naka-assign na courier sa atin. Antayin na lang natin yung pick up. At least naka-ready na siya. Lagyan natin ng waybill. Tapos pasok na natin. So, ready na siya. Natapos na natin yung ating project na order ng ating online client.